Okay, well, thank you very much. Kumusta kayo po? Kumusta tayo ngayon? Today is Sunday. Ngayon, linggo po. Sana relax lang tayo dahil Sunday ngayon and family day, time to rest and prepare for tomorrow po, no? Kasi bukas, umpisa na naman tayo ang week-long working days natin. Ha? September 28 na tayo and malapit na po ang sahod or salary natin dyan po sa Pilipinas. And ingat-ingat lang tayo po sa pera natin dahil po mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Sweldo hindi tama para sa mga gastos natin sa pamilya natin for 1 month and ang cost of living dyan sa Pilipinas po, grabe. Mahal na mahal po ang cost of living. Kaya nga, ingat-ingat. Spend our money wisely. Be prudent po when it comes to spending. Dahil alam na natin po. Alam na natin na mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. But anyway, make sure that maskin na ganito ang buhay natin, na mahirap lang po. Hindi kagaya sa mga corrupt contractors natin, mga corrupt government officials natin, mga corrupt congressmen natin, mga corrupt senador natin, maganda ang buhay nila and sa kanila every weekend is or every day, working day is a weekday sa kanila po. Enjoy sila po. At hindi lang ang mga government officials po, no? At saka mga politicians natin, at saka ang mga greedy businessmen natin po, no? Ang mga anak nila din po, enjoy po, hindi lang sa Pilipinas, sa dyan po, sa iba-ibang nation po, when they go out and sabihin natin go for further studies or holidays, maganda ang buhay nila po. Sa kanila, ang pera parang tubig lang. Sa atin, ang pera parang gold, mahirap maghanap ng gold, di ba? Mahirap maghanap ng gold. Pero para sa kanila, sa mga corrupt government servants, politicians, congressmen, senators, and mga businessmen at sa mga anak nila, sa kanila ang pera ay parang tubig lang. Kawawa talaga tayo, no? Kawawa talaga tayo. Tayo pa nagbayad ang sweldo nila, tapos enjoy sila, tayo ang nahirapan sa buhay. Sige lang po. And of course, punta na tayo sa topic natin since it is Sunday. Mamaya, I'll be sharing with you some video clips. Marami yung mga video clips. Nag-prepare ako mga short video clips lang yan po. And it is regarding about ang mga previous statements ng presidente natin. Yung dalawang presidente po. Si President Ferdinand Bongbong Marcos at saka si former President Rodrigo Roa Duterte, si BBM at saka si BBM at saka si PRRD, no? Rodrigo Roa Duterte. Now let's see, I will share with you po just to remind us sino talaga, who is hindi naman sabihin natin we will compare, no? But sino may sabihin natin may sense when they say something. Sino sa kanila na when they say something na parang sincere sila, no? They are sincere in saying or putting out official statements po. Especially when it comes to, sabihin natin, ang welfare and interest of the Filipinos. Be it ordinary or special one. Mga special one, alam na ninyo po kung sino, no? And of course, we'll be touching a little bit on, again, itong ongoing investigation dyan po sa Pilipinas, ang investigasyon ng anomalya related to the flood control projects po, no? Dyan sa Pilipinas po. Hindi lang substandard, ghost project din. Mayroon din maraming ghost projects. And because of that, hanggang ngayon po, as I talk now, I'm sure, mayroon din mga Filipinos, mga kababayan natin dyan po sa Masbate at sa mga iba-ibang parte ng Pilipinas affected by Typhoon Obong, nahihirapan pa rin ang buhay nila po. Some are still in the evacuation centers while others are trying to do their level best to go back to normal, no?
And of course, some are very sad, no? Because they lost the loved ones. Diyan po sa Typhoon Opong, I was made to understand ilan na yun, no? Namatay. Yesterday, I reported 11. And the number increased already po, no? Tumaas na po ang number of fatalities dyan po sa Pilipinas. And of course, hindi lang mga personal belongings natin, mga personal belongings natin po na damage sa typhoon. But, ang mga agricultural lands natin po, ang mga electrical posts natin, no? Marami po, mga public facilities nasira po, damage, no? Damage ang mga daan natin, ang roads natin, and many other things as a result of this Typhoon Opong. And be careful kasi I was made to understand, it was officially announced that there are more typhoons coming in hanggang end of the year, hanggang December yun po. Sana lang po ang gobyerno, ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., while he is focusing on the investigation, ongoing investigation of these flood control projects dyan po sa Pilipinas and other infrastructure development projects po, he will also do something on the prevention of further negative impact of typhoons, po, no? Habang they are investigating, maybe he has to push ang mayroon pa yung mga matalinong, sabihin natin, engineers natin dyan sa Pilipinas, with the help of our sundalo, no? To try to try to see what we can do po, do the necessary works to prevent itong damages po sa properties natin, sa lives natin po, no? Rectify ang mga problema kung pwede pa po habang wala pa ang typhoon, no? Huwag lang tayo mag-focus dyan sa investigation because hindi tama yan po. Mr. President, please, we have how many thousands of soldiers dyan po sa Pilipinas. Ang engineering battalion nila po, why not make use of this engineering battalion ng mga military natin po, no? And ask them to do something to rectify. Siguro hindi naman na long term, but at least it will help prevent further sabihin natin damages and ito na po, loss of lives po in the event dumating na naman po ang another typhoon sa Pilipinas. Yan po. And yun na lang yung problema natin ngayon to. We are going to talk also about itong resignation ni Police General and now Baguio Mayor, si Benjamin Magalong po. Left and right po ang bashing when lumabas po sa social media ang notisya that si Mayor Benji Magalong resigned from the Independent Commission for Infrastructure po. This is the independent commission designed to look after, investigate ang itong grabe po scandal. Scandal ng flood control projects sa Pilipinas po and other vertical and horizontal development projects po dyan sa Pilipinas, which involve not only million but billions and trillions of taxpayers' money. Taxpayers' money. But anyway, okay, let me give you itong mga kababayan ko dito po sa Sabah. Kanina, I was sitting down with somebody for a coffee in the morning. Matanda na siya po, former sundalo din siya po, and very active din dito sa Kota Kinabalu, and closely monitoring din po what is happening sa Pilipinas, and vivid
followers natin po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. You were so happy and I'm so happy po. Mutual feelings lang kami dalawa. We met and sabi niya, Sir Nick, pwede ba mag-upo tayo, mag-coffee muna tayo over toasted bread. Sabi niya, usap-usap tayo tungkol sa Pilipinas. I just want to share with you some of my ideas, no? Mga sentimento, mga feelings niya po, ang feelings ng pamilya niya dito sa Malaysia at saka dyan po sa Pilipinas. So, sabi ko, it's about time Sunday naman, relax tayo. So, nag-upo ako sa kanya and slowly, another friend came in hanggang na 4 o 5 kami. No? It took us more than 2 hours exchanging ideas, no? Stories regarding ang personal lives namin dito sa Malaysia, dito sa Sabah, and also ang mga experiences at saka mga feelings namin po tungkol what is happening sa Pilipinas. Itong mga issue na po, itong mga issue, mga current issue ngayon dyan po sa Pilipinas. But anyway, nag-umpisa kami dyan po kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong. Tatay Digong is now under detention po, under the custody of the International Criminal Court, dyan po sa The Hague, sa Netherlands. Yeah, sabi nila po, Sir Nick, maganda yung programa mo. At least we can know what is the latest updates regarding Tatay Digong at saka mga iba-ibang balita dyan sa Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero sabi nila, at least mga importanteng notisya. We can get it from your Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, sabi nila, sana lang. Ito po ang sentimento. Sabi nila, sana lang po ang gobyerno natin sa Pilipinas. It means ang Marcos administration, no? Marcos administration should sabi natin be very concerned sa welfare and interest of our former president, si Tatay Digong dyan po sa The Hague, sa ICC or International Criminal Court. Dahil po, sabi nila, at first, we did not believe, but since lumabas na ang statement sa social media, si Inday Sara Duterte, who is the daughter of Tatay Digong and the Vice President ng Pilipinas, ng nation natin, sabi nila po, parang we feel very sad na what happened kay Tatay Digong sa report na na-collapse daw, unconscious, na unconscious daw si Tatay Digong while nasa loob ng detention center po, no? We don't know kung kailan talaga yun, but just recently, nag-collapse siya, and he was brought to a laboratory to undergo some tests, cranial test, something like that, no? Kasi natumba siya, and tumawa ang ulo niya po, so dapat mayroon tayong test sa kanya po, baka may clog, blood clog po, no? Sa ulo niya po, and delikado yon. At the age, remember, he's already 80 years old, and very fragile na po si Tatay Digong. And especially, as what we heard, si Tatay Digong po, lost weight already, and bira na lang ang pamilya niya, mga immediate family can visit him, no? Kasi medyo na-control na po ang visiting privileges ng mga siblings ni Tatay Digong. Alright? And malungkot din tayo, kami dito po sa Sabah, na the incident reportedly po, reportedly, we are just basing sa social media news, sa mainstream media dyan sa Pilipinas, reportedly, na the immediate family of Tatay Digong, it means ang mga anak ni Tatay Digong, was not immediately informed of the incident. And hindi lang ito isa o dalawang beses po. Maraming beses, according to the legal counsel of Tatay Digong, sabi natin, ang pangalan niya is Attorney Nicholas Kaufman. So yun po. Dapat daw sana po immediately inform sa family members, and at the same time, the authorities concerned should also notify ang Philippine Embassy natin dyan po sa Netherlands
kumusta ang sitwasyon ni Tatay Digong. Ni Tatay Digong po. Yun ang feelings namin dito po sa Sabah, sa Kota Kinabalu. There must, it seems something is wrong there. Something is wrong there po. Buhay ang life we are talking here. So kailangan, especially fragile na si former President Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong po, more attention must be given to him. Sa ngayon po, sa detention center ni Tatay Digong po, wala nga siyang private nurse. Siya lang mag-isa. So should anything happen po, he won't be able to get the immediate help or assistance po. Kasi siya lang mag-isa po. So, yan ang feelings namin dito sa Sabah. Kayo po, kayo mga kababayan ko po sa mga iba-ibang parte ng mundo. Tayo mga Filipino sa Malaysia, mga kapatid natin, namin dyan po sa Pilipinas, how do you look at it? How do you look at it? I'm pretty sure, kagaya sa amin dito, I'm pretty sure kayo din is very concerned. And you also feel the same how we feel. So magdasal na lang tayo po because we cannot be there in The Hague. Dasal na lang tayo po na itong mga tao who's looking after si Tatay Digong dyan po sa detention center. At saka ang mga authorities natin, government officials natin, especially itong Philippine Embassy natin sa The Hague o sa Netherlands, they will realize and take action po. Take action po to really be concerned about the welfare of Tatay Digong. Tatay Digong po did a lot of things sa atin po, sa mga Filipinos, sa bayan natin po when he was the President of the Philippines. We owe that to him. Nobody is perfect. Siguro mayroon din siyang mga mistakes committed. But if you weigh everything, mas marami po kabutihan kaysa sa kasalanan ni Tatay Digong. Ni Tatay Digong. Kaya nga, let's see and pray na itong appeal made by the Legal Council of Tatay Digong for the approval of interim release or bail yun po dito sa atin, will be approved by the ICC, by the International Criminal Court po. So at this, meron ng isang lugar, isang bahay, we can put si Tatay Digong, nandyan pa 24 hours na po ang nurse na po, At should anything happens, and at saka mga pagkain na po, ang maintenance niya po, medical maintenance niya po, he can take it, sabihin natin religiously, para at least he will be far away from any kind of danger, medical danger po. Medical danger. Spiritually po, pwede din mapunta doon ng pare, mag-visit sa kanya, and give some blessings to him. Maganda yun po. Mayroon naman, wala naman tayong problema sa third country, because according to Inday Sara Duterte, or Vice President Inday Sara Duterte, mayroon na po third country who's willing to play host to Tatay Digong. But she cannot mention the name po of that country for obvious reason. For obvious reason po. For obvious reason. And while naggulo-gulo tayo sa Pilipinas tungkol itong flood control projects investigations, ongoing investigation dyan po, mayroon din tayong problema dyan po sa The Hague, kay Tatay Digong, Kasi sabi ang Lake Council ni Tatay Digong po, wala daw problema. Wala daw problema ang Philippine government po. They do not object should the ICC decides to grant the interim release of Tatay Digong po and allow him to go to the third country po, for temporary freedom. But sabi naman ng Pilipinas via si Undersecretary
Attorney Claire Castro po, na ano daw yun, na twisted daw po ang statement ni Attorney Nicholas Kaufman. Ano daw ibig sabihin ang announcement made by her yesterday was the Philippine government will respect the decision of the International Criminal Court in the event the appeal will be approved or granted to Tatay Digong. Yun po. Yun po. So, yun po ngayon, ang issue po, you can see sa social media. Para sa akin po, I don't know. Object, yes, that is objection, and sabihin natin, respect the decision are two different things po. Pero nandoon lang yan po ang meaning. Nandoon lang yan ang meaning po. The Philippine government will respect the decision of the International Criminal Court should they decide to give or approve the, sabihin natin, ang request or appeal for interim release of Tatay Digong. Then, doon sa kabilang kampo, sabi niya, the Philippine government will not object the decision of ICC should ICC decides to approve. Kaya nang bahala po. Mga lawyers yan dyan po, magpasok na. But anyway, hindi tayong lawyer, I will just present the matter to you po. No? Yun na nga, nagtawa-tawa na kaming kanima, kaninang umaga, dyan po sa Kaday. Kaday is a restaurant. In Malay, we call it Kaday. Usap-usap kami over a cup of coffee and some toasted bread. So, we just leave it sa mga followers natin dito sa TikTok. Kayo po, what is your opinion po? Kayo nang bahala. Alright? So, hanggang dyan lang tayo. Okay. The next issue that I'm going to touch is tungkol ang resignation ni Benji Magalo. Malaking issue left and right na naman ito po, no? Habang naguluhan na po ang sa Senado, tungkol sa flood control project sa Pilipinas, no? Pangalan left and right dito, senador, congressman, speaker, no? Mga politicians, lahat sila gusto magiging state witness, habang ang mga tao nasa-suffer. Habang may ulan, the taong bayan is suffering. While sila, doon focus lang sila sa investigation. Dalawa investigation po, tatlong ngayon House of Representatives, at saka ang Blue Ribbon Committee, at saka ang ICI. ICI po. And then, more than 1 month na tayo, mga kaibigan, itong issue na ito po. More than 1 month na. And nakita na natin po ang mga tao involved, mentioned dyan po, especially itong contractors, itong engineers or officials ng Department of Public Works and Highways po. Sila na mismo po, they confessed, they admitted, may kasalanan sila. Naghingi na ng apologies sa taong bayan. Nag-reveal na silang mga pangalan. Pero ang problema lang po, selective lang yan Hindi yan tell-all. Hindi yan tell-all. Nag-reveal na, lahat-lahat na. Even the amount, specific amount, even the specific percentage, even the vehicle, the time, ilang beses schedules of transferring money from one place to another place. Identified ang lugar. Nandyan na po. But hanggang ngayon, walang warrant of arrest lumabas. Walang warrant of arrest. Free men pa sila lahat. Dahil, sabi naman sila, due process. Due process.
dapat i-file muna sa korte, blah 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 blah. Narinig na nila po ang mga government agencies natin, kagaya itong ombudsman. They have the power, motu proprio po. They can file cases against these people based on the investigation, no? Sa Blue Ribbon Committee at saka sa ang revelation sa Blue Ribbon Committee at saka sa House of Representatives. Pwede yun sila po. Automatic. Without waiting for another or a complainant to come up and file complaint sa ombudsman. Sila mismo po pwede. But why are they not doing this? Ang NBI natin po, correct me if I'm wrong, I'm not a lawyer. Ang NBI, ano ba ang trabaho ng NBI? What is the job of the NBI? Is to investigate. Now, you already heard it. You already heard. Names, lumabas na po. Figures, places, lahat na po, lumabas na po. You should be doing your own investigation. And, ang NBI, pwede mo yun sila mag-file ng case. Siguro they can forward it, sa korte, ang NBI for non-government officials. Kasi government officials po, dyan yun po sa ombudsman. And then, ang ombudsman will push the case to Sandigan Bayan po. Pero ang daming cases sa ombudsman, ang daming cases sa Sandigan Bayan po, it will take long time. 5 years, 15 years, 20 years po. Then we will know the result. Sana lang po, si Presidente Marcos, nakita niya, he himself is saying, I never thought the gravity is that serious ang problema natin po. Si Senate President at saka si Senator Ping Lacson, who is heading the Blue Ribbon Committee po, sila din po nagsabi. Grabe ang gravity. Ang involvement, ang sabihin natin, ano ba ito ang sabihin natin, ang malawag na po ang graft and corruption sa Pilipinas po. Grabe na po. But the President should have said to form immediately a special task force, a special task force sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, or din sa korte din po, mag-recommend siya po, para to look after itong case lang, itong specific case lang po. Itong specific case. Itong, sabihin natin, flood control projects po sa Pilipinas. Because it involves billions and trillions. Pero hindi po. Wait until the final report of the International Commission or Independent Commission for Infrastructure. How long will it take? How long will it take? Ngayon, for example, another friend of mine who is sitting down sa table namin po, sabi niya, sir, ano ba ito po? Si Congressman Saldico, hanggang bukas na lang, it means Monday, dapat babalik na siya sa Pilipinas. Babalik na siya sa Pilipinas po. And narinig natin na from America, he went to France, Paris ba, or sa Spain. Dapat sana, sabi niya, sir, dapat sana ang gobyerno natin po, what they did is, immediately, cancel ang passport ni Congressman Saldi ko. Para hindi na siya pwede maglipad-lipad po. Although ngayon, ang Department of Justice, under the leadership of Secretary
Crispin Boying Remulla, they already asked assistance from the Interpol, ang Blue Alert. Blue Alert, ano lang yan po, just a notification to the Interpol, to know that the government, Philippine government is looking this person po, no? So, yun ang Blue Alert po. So, bakit hindi na-cancel? Bakit hindi na-cancel? Itong mga senators nag-mention sa Blue Ribbon Committee at saka sa House of Representatives, itong mga congressmen. Sabi ang ibang kasama ko dyan po. Bata pa siya, no? I will not mention names na lang. Sabi niya, bakit naman ito, sir? No? Sana itong Kongreso, mayroon sila Ethics Committee at saka ang Senate, may Ethics Committee po. The moment nag-mention ng mga pangalan ng mga colleagues nila, dito po sa anomalia, they should have filed complaints sa Ethics Committee. Sa Ethics Committee. Be it in the Senate or in the Congress. Pero wala din po. Wala din. Busy doon. Left and right. Ang mga trying to answer, to question itong mga resource person natin po. Now, itong resource persons natin po, although they took an oath and say that they will tell the truth and nothing else but the truth, but ang problema po, they don't tell all. Selective din sila. Takot din sila. Okay? At saka those who really played a major role po sa kalokohan, sa scandal, kagaya mga engineers natin po sa Department of Public Works and Highways, kagaya doon sa Bulacan, si Engineer Henry Alcantara, si Engineer Bryce Hernandez, si Engineer JP Mendoza, si Undersecretary Roberto Bernardo. They are not telling all din po. They are not telling all. So, delay, ano ba ito? Delaying technique ba ito or what? No? They are not telling all. So, paano tayo po? Hanggang kailan tayo maghintay? Until when? What we want is focus in getting them to jail. Ang mga culprits, ang mga suspects natin po. Those who are involved. Get them to jail. Put them behind bars. File cases against them. Para ang mga tao will be happy already. Kasi, nasaan po yun ang transparency po? Nasaan ang justice? It will drag and drag until kailan? Until election na? Yun po. This is the thing ang Filipinos want to see sa presidente po. But he's not doing that. For reasons I don't know po. Ang rason lang po is that may due process. Kailangan po, may right pa sila kuha ng abogado, ang lawyer nila po to defend them. Then sa bandang uli po, malalaman na lang natin po, because of technicalities po, na-drop na ang kaso sa kanila. Sa tapos na. Nasaan ang justice? Nasaan ang transparency? That ang mga tao now is shouting. But you don't worry, ang mga tao po will not stop. Hindi kagaya noon. Kaya sabi na, okay, matagal. Sige, nandoon na yan, bahala na. We just move on. Ngayon po, mga tao will not do that. We will continue the fight. In fact, mayroon na naman po, no? Mayroon na naman po planned rallies, no? Planned rallies po. Follow-up ito po sa September 21 rally. No? September 21 rally po. Wherein ang daming tao na sabihin natin na participate. Isa pa kaibigan ko was saying, although it's a joke, it was a joke, I laugh, but I feel hurt.
Kaya nga, sabi niya sa akin, Sir Nick, sana hindi ka ma-feel hurt or masaktan. Sabi ko, bakit? Ano yun? Sabi niya, Sir Nick, naalaala mo ba yun? Ang time during the Marcos Sr., wherein si Ninoy Aquino was assassinated dyan po sa tarmac ng Manila International Airport. See? Tapos, ang gunman, si Galman ba yun? Galman? And then, mayroon investigation. Nag-open up si Marcos Sr. ang independent commission to investigate sino talaga ang sino talaga ang culprit, sino ang killer. It took too long. And while they are investigating, ang mga tao is already shouting. Alam na namin kung sino ang killer. Ang problema, ang mga investigador lang ang hindi pa alam. Now, the same thing, sabi niya sa akin, Sir Nick, ganun din yung ngayon. Alam na natin, mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino, we already know, alam na natin kung saan ang pera ng bayan na pupunta. Napupunta lang yan po, dyan po sa mga corrupt politicians natin, sa mga corrupt government officials natin, sa mga corrupt contractors natin, sa mga corrupt businessmen natin, sa mga corrupt government officials, departments and agencies po. Doon ang pera natin. Ang kaso lang, ang hindi alam kung saan napunta ang pera, ang mga senador, ang mga congressmen, ang membro ng ICI, ang mga investigador. Hanggang ngayon hindi pa nila alam. Pero lahat ng mga Filipino alam na po. Mga Filipino dyan po sa Pilipinas, dito po sa Malaysia, sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers, we already know kung nasaan. Sa mga politician, sa mga corrupt. Pero sila hindi pa alam. It sounds funny, but it hurts. Dahil po, it only shows kung paano talaga ang sistema natin. The country, there is something wrong sa country natin po. Not something wrong lang. Siguro sabihin natin, country is not in order. Our country is not in order. So we have to put it in order. Paano po? Clean everybody po. All from top to bottom. Presidente hanggang sa baba. Sabi ang isa, kanina, sa totoo lang sir, sabi mo sa akin ang totoo. Sabi ko, ano man yan? Sabi mo sa akin ang totoo. Do you believe that President Marcos has nothing to do with this scandal? Isip-isip ko po. Kung mag-answer ko ba yan? Ang sagot ko lang sa kanya po, sabi ko, you know, I know la. Sa Malaysia, we always say that, you know, I know la. Sabi yan to, alam mo na, alam ko rin. You know, I know la. Yun po. Dito kami, mga Pilipino sa Malaysia. That's what we say. You know, I know la. Right? So, ganun yun po. Okay. Magalong tayo kayo si Magalong. Grabe yun po, no? Grabe si Magalong po, no? Before appointing him as special advisor investigator dyan po sa Independent Commission for Infrastructure po. Ang gobyerno is looking for somebody kasi nagpatok na po ang istorya, scandal sa flash flood, no? So, the government is now looking for somebody who's credible. Kasi, unang-una, they waited for the mga investigations.
nagawa ang investigation ang House of Representatives. Tapos, nandun po ang Senate, ang Blue Ribbon. Unfortunately po, 1 or 2 hearings pa lang po lumabas ng mga pangalan. Pangalan ng senador, pangalan ng congressman. See? So siguro, sabi ng gobyerno, paano na ito? Paano na ito? Sabi ni Marcos siguro, or mga advisors ni Presidente. So, okay, let's form an independent commission. Independent commission po. To calm down everything. To show to the Filipinos na, okay, kailangan talaga independent. Kasi may lumabas ang pangalan involvement ng mga senador, lumabas din ang pangalan involvement ng congressman. So, independent po. So, hanap sila po ng tao to be credible. To be credible po. Miyembro ng ICI. And nag-float ng pangalan ni Police General Benjamin Magalong. Dahil po, ang record niya po when he investigated itong Mama Sapano massacre po, ang ganda ang ano niya po, ang performance niya po. He revealed everything, maskin he sacrificed his life, he sacrificed his career, ang career niya po, no? He was, a lot of people were looking at him as the next Philippine National Police Chief. But because he mentioned or revealed the truth that the late President Pinoy Aquino is accountable for the massacre, June po, he didn't get that promotion. And mga Filipino po, saludo sa kanya po. Maski ng presidente, hindi siya natakot. So, just recently, this month, they're looking for somebody and the name of Mayor Benjamin Magalong, who is now the mayor of Baguio City, pop up. They contacted him. And, of course, by vetting na yun eh. May vetting na yun. Maganda. So, the people also accepted wholeheartedly with open arms and legs. Maganda ito, si Mayor Magalong. Unang-una, they say, okay, he has to step down as Mayor of Baguio and focus dito po sa Independent Commission. But Mayor Magalong did not agree because he's elected mayor sa Baguio. So what the government did, Malacanang did, was to put him as a special advisor and then investigator. So the announcement was made September 13. Who made the announcement was Undersecretary Attorney Claire Castro. Si Mayor Magalong has been appointed as a special advisor sa ICI and at the same time investigator. Dahil of his record po, magaling na investigator siya. Right? But unfortunately, September 26, lumabas na naman ng statement ni Attorney Claire Castro saying that he clarified that Mayor Magalong is a special advisor and not an investigator. Ganon na po. Ganon na po nangyari, 26. No? Dahil po, ngayon, mayroon ng mayroon ng issue. Mayroon ng issue po, according to Malacanang po, na may mga proyekto din si Diskaya, bakit? Yan, mga contractor. Si Sara at saka si
Curly Vizcaya na may project po dyan po sa Baguio. So, conflict of interest daw po. Conflict of interest. Diyan ang rason ng Malacanang. So, they have to study daw po. Study muna po ang position ni Mayor Magalong. After everything na started already po, si Mayor Magalong helped si Secretary Vince Dizon, and they found out a lot of things, no? Siguro po, one of them is already ang involvement, ang mga involvement ng mga tao close sa Malacanang. Ha? Kaya nga now, I don't know, haka-haka lang ito po. Sabi ng mga ibang tao na we have to remove him, no? Si Magalong, dahil the way things are moving, he is not following our orders. Baka mag-problema tayo sa bandang uli. But sabi natin na Mayor Magalong is so wise. He made a move one step ahead of them. He resigned immediately. And yesterday, during the event, mayroon siyang event sa Baguio po. After telling all his feelings po, he even banged ang telephone, ang microphone po, out of his frustration. Grabe, ano? Now you're talking about conflict of interest. Hindi ba from the very beginning, dapat alam ninyo yun po? Now you're talking about conflict of interest. Malaking insulto yun po kay Mayor Magalong. So, yun ang issue po. Yun ang issue. Alright, medyo mahaba na tayo. Okay. As I promised, mayroon tayo dito po mga video clips. I-play muna tayo itong mga video clips po. Unang-una, ito po, si whoever the leader, sabi ni, the former President Rodrigo Roa Duterte, maski sino ang leader ng Pilipinas po, no? Kasi bigyan natin ng 5 years term, continuous term po as President po. For as long as we won't solve the problem of security, peace and order, saka corruption po, walang nangyari dyan sa Pilipinas. Ito po, let's listen to this. Sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pag magulo pa tayo after me or it worsens after me, that if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipinas. Alright, yan po si Tatay Digong po. These are video clips that I got, recorded po. Yung mga previous statements niya po. Don't worry, I will be sharing with you also ang some video clips ni BBM later on po. No? Okay, next is Tatay Digong is commenting on itong ghost projects. Ghost projects po, which is the issue now dyan sa Pilipinas. Ghost projects. Alright? Ito po. Let's listen to him. Hold on, ha? Yung ghost project. Hold on. Ang pinaka-bracket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Karamihan yan,
it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. And I'd like to remind anybody sa DPWH who has had a participation there, being a investigator or connected with the construction, you better, pero kayong may kasalanan dyan, na mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink. Saka makita ninyo, you'll be prosecuted administratively and criminally. Alright, you see, may warning siya. Noon pa, when he was the president, nag-warn na siya mga tao dyan po sa Department of Public Works and Highways. But nobody listened to him. Akala nila po, okay lang yun. Okay lang yan po. The truth will always come. Will always come, although it will come late. Pero maglabas din yan po. Alright. The other thing is that tungkol sa corruption, sabi niya, pobre lang ako eh. Hanggang ngayon, pobre pa rin ako po. Because he don't believe in corruption. Nandito po. Let's listen to him. Kaya ko yumaman, wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. If it means you've done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. Did it. Alright. Okay, mayroon din tayo dito isa pang comment kay Tatay Digong regarding si Bongbong Marcos is a weak leader. He's a weak leader po. Alright, nandito. Let's weak leader. Nandito po. 40, saan na yan 40 ba ito? Ito po. Hold on. Anong gusto? Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, na sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang character, except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? May clean hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Pay your rent. Bahala kayo. Alright, yan po. Narinig niyo po. And these are mga previous statements ni Tatay Digong. Ni Tatay Digong po. Okay, another one is tungkol sa medyo funny, but anyway, that's the truth. Wala tayong magawa. Ito po, saan na yun he's talking about him being a devil. Devil po. Alright, sandali 38. Ito po, let's listen to this. Demonyo, wantong impirno, nga mo, sumapit pagkapatay, anak, anto siya dito sa impirno na ikayo ay katapusan, sunogon siya. Ang akong gayon sa akong pamilya,
Kung mamatay ko, i-cremate ko. Sunoga akong lawas ang akong abo. Iuli lang ato sa diin ko na tao, isabog lang sa yuta. Mura. So, pagkabot na ko sa impyerno, o sa po may sunugon na imputang ko na. Yan. Yan. These are the, alam mo na, when he do his speeches po, no? May unique pagkasalita niya po, and he managed to get the crowd, no? Okay, he's talking about him being a leader who wants to build a comfortable city or country for everybody po. Let's listen to this po. Since Sunday ngayon, so relax lang tayo po. May time pa tayo just to share with you yung mga video clips. So, pasensya na, no? I think maganda din yun po if we will share with you itong video clip. Saan na yun? Ito na ba yun? Ang kaya mong gawin, I can do it better 100 times. So don't not be. Pag sinabi ko wag, lalo na kung nakakasira sa bayan, corruption, droga, criminality, huwag mga 3 years na lang. Hintay lang kayo ng 3 years. After that, I go. Going to build. Okay, sandali. There's another one here. Mas kompleto ito po. Sandali. Alright. Going to build a comfortable city. I will return to you your streets, your alleys. I will return to you the parks, and you can go out every night. And I told the police, send your wife and your beautiful daughter outside. Let them roam the streets, anywhere. And if they come home alive, happy, smiling, unbridled, undisturbed, unmolested, yun ang gusto kong siyudad mula sa atin. And I told them, do not destroy yung siyudad ko kasi papatayin kita. Ano ang kaya mong gawin? I can do it better 100 times. So don't not be. Pag sinabi ko wag, lalo na kung nakakasira sa bayan, corruption, droga, criminality, huwag mga 3 years na lang. Hintay lang kayo ng 3 years. After that, I go. Going to Alright, yun po. And this time around, let me share you a video clip po kay BBM. BBM naman tayo po, no? BBM. Si BBM 20 po, tungkol sa flooding ito po sa Pilipinas. Sandali, ha? magagawa. Imbis na bumaha tuwing tagulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tagulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Alright, next video is same thing pa kay BBM pa rin. BBM pa rin, okay? Nandito po. Ito nag-question sa kanya. May question and answer ito eh. Sandali lang ito. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalagay po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? The worst thing that can happen is umupo ka doon sa posisyon mo na
Nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. Yan po. He was given an answer, a question, and iba po ang answer niya po. I don't know what happened to him. Alright, but anyway, that's the president, and recorded ito po lahat. And another one, sana ang meron tayo dito 31. Sana yan? Is it 21 or 31? Sandali po. Okay. 22. Listen to this. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas. Kaya Sisimulan Alright. Yun po. Ha? Yun po ang video clip ni BBM. And this time around, meron pa tayo isa pa. Last na ito, ha? Last na ito. Ito po. milyon. Mahigit 26 na bilyon at kalahati milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung kailangan maging magagaling dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang mga eskwelahan natin. Kaya po, ginagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number 1. Pangalawa, na yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral ng mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, basta masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin, meron pang 10 bilyon. Ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUC, yung ating mga universities, sa state universities and college, mga SUC natin. Pero, may gastos pa rin. Dahil sa titira yung estudyante, paano siya bibili ng libro, ano yung kakainin niya, may gastos pa rin yun. At nakikita naman namin, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatuloy, dinagdagan po namin ang scholarship program yan. Kaya yung sa CHED po, kasama, meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay patutulungan po natin para hindi naman, para matapos sila, para makatapos sila. Alright, yan po. Yan po ang statement ni just recently lang yan po. Kahapon yata ito or today. Ni BBM, ang presidente natin si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ganito po. Ang mga latest, mayroon tayo dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And sana lang po, just to inform you, this week, nag-announce na po si Senator Ping Lacson na there won't be any Blue Ribbon Committee hearing this coming week or sa Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday po. Baka next week po because they are going to a study and most likely po, they might come up with an initial finding report po when they do the next hearing. When they do the next hearing po and the initial report will be submitted to the ICI. To the ICI po. There is one more thing po. I just want to inform you na mayroon din mga comments dito sa Sabah po, ang mga Filipinos. They said, itong ICI, Independent Commission on Infrastructure, for Infrastructure po, medyo duda sila ito po dahil ang polisiya ng ICI is indoor investigation or hearing.
Ibig sabihin, this will not be made public. So, nasaan na daw ang transparency? Transparency po. Although, ICC has no power to file case against itong mga tao, questionable tao po. But, they will submit the report for recommendatory purposes po sa Ombudsman. And, of course, from Ombudsman, punta na yan sa Digambayan. While, ang mga findings nila po, ICI findings, will also be forwarded to the court for these non-government individuals. So, yun po. Yun ang komento ng mga Filipino dito po sa Sabah. Wala silang trust when it comes to itong ICI investigation. And gusto-gusto namin dito po sa Sabah, gusto sa Sabah, and I think not only us Filipinos in Sabah, but also in the Philippines po and elsewhere, mga overseas Filipino workers, I think we are in unison when we are shouting or we are thinking of asking si Congressman Saldi Co and former Speaker Martin Romualdez to be invited. Now that to be invited, no? Sa whatever investigation mayroon dyan po sa House of Representatives. Likewise, masin itong ethic committee po because their name already mentioned. Once magsalita na ito si Saldico and may mga ebidensya maglabas din po if he will tell the truth, no? About the participation of Martin Romualdez, no? 100% I believe na ang mastermind's name or identity will be revealed. Sino ang mastermind po? You know, I know lang. In the meantime, hanggang dito na lang ang Nick Talk, Daily Talk with Nico. Maraming salamat pala kay Mary Lou Pentojo is also watching ang programa natin dito po sa Nick Talk, Daily Talk with Nico on a Sunday, September 28. Wishing you all a very fruitful and problem-free working week starting tomorrow po, Monday. No? Ingat kayo. And once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Malaysia, Sabah, the Philippines, I hope enjoy kayo. And I'll see you in my next episode. Thank you and God bless you. I love you.